Nakatanggap ang Los Angeles Police Department ng isang misteryosong tawag na nagbukas ng isa sa mga pinaka-nakakagulat na kaso ng pagpatay sa pamilya sa mga nagdamtaot. Isang grupo ng mga landscaper ang nagulat ng kakaibang pangyayari sa dispatcher. Ayon sa kanila, noong hapong ni iyon, may isang taong nagbayad sa kanila ng $500 upang dalhin at itapon ang ilang sapo na anilay naglalaman ng mga bricks pang konstruksyon. Ngunit habang ikinakarga nila ang mga sapo sa kanilang truck, napansin nilang tila may kakaiba. Unti-unti silang kinabahan at nagsimulang maghidala na ang laman ng mga sako ay hindi karaniwang mga bato, kundi posibleng mga labi ng tao. Dahil sa matinding takot, nagpasya silang ibalik ang mga sako at iniwan mismo ang mga ito sa harap ng bahay ng taong kumuha sa kanila, sabay humiling sa pulisya na magsagawa ng agarang investigasyon. Kinagabihan, agad na nagpadala ng mga opisyal ang LAPD sa lugar. Ngunit pagdating nila, wala silang nadatnang mga sako ni anumang bakas ng mga labi. Sa simula ay inisip lamang ng mga otoridad na isa lamang itong panlilin lang. Subalit kinabukasan, 8 ng Nobyembre, isang nakakagulat na tuklas ang gumimbal sa buong lungsod. Natagpuan sa isang basurahan ang katawan ng isang babae na walang ulo at kumalat ang balita sa lahat ng pahayagan. Itinalaga si Detective Gutierrez ng LAPD upang pamunuan ang masusing pagsisiyasat. Matapos siyasatin ang pinangyarihan, napagpasyahan niyang hatiin ang puwersa sa 3 pangkat na sabay-sabay kikilos. Ang unang pangkat ay pinadala upang ipagpatuloy ang masusing pangangalap ng ebidensya sa lugar, kabilang ang pagganap sa mga security camera at pagkikipanayam sa mga posibleng saksi. Ang ikalawang pangkat naman ay tumutok sa pagtunton sa mga grupo ng mga landscaper na naunang nagulat ng insidente. Samantala, ang huling pangkat ay nakipag-ugnayan sa opisina ng coroner upang agad maisagawa ang pagsusuri sa katawan na layuning matukoy ang sanhi ng pagkamatay at higit sa lahat, ang pagkakakilanlan ng biktima. Ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ay isang dumpster malapit sa Encino Shopping Center sa Northern Los Angeles. Bagaman hindi nakapag-install ng surveillance system ang mismong dumpster area, natuklasan ng mga investigador na may isang security camera sa kabilang panig ng parking lot na sumasaklaw sa lugar. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri ng mga kuha na nagpapakita ng mga taong nagdala ng mga basura kamakailan, nakamit ng pulisya ang isang mahalagang pag-usad. Noong hapon ng 7 ng Nobyembre, isang puting Tesla ang dahang-dahang huminto malapit sa dumpster. Bumaba mula rito ang isang matangkad at payat na puting lalaki. Maingat niyang sinilip ang paligid bago buksan ang trunk. Hirap niyang hinila palabas ang isang malaking itim na sako ng basura at yumuko upang buhatin ito at ikarga sa balikat. Kitang-kitang mabigat ang laman ng kanyang binubuhat. Pagkatapos nitong itapon ng sako, tahimik siyang bumalik sa sasakyan at umalis ng hindi nagmamadali. Tinunto ng pulisya ang ruta ng kotse, sinundan ang trajectory ng kanyang paglalakbay at napag-alaman na nagtungo ito sa isang bahay sa kalapit na Tarzana. Humigit kumulang 3 milya ang pagitan ng dalawang lokasyon. Bakit itatapon ng isang tao ang kanilang basura sa kapitbahay imbes na sa sarili nilang basurahan? Dahil dito, nagsimulang pagduda ng mga otoridad ang driver ng Tesla na maaaring may kinalaman sa isang malubhang krimen. Nang itunto nila ang plaka at ang nakarehistrong address upang makilala ang may-ari ng sasakyan, natukoy nilang si Samuel Haskell ito. At laking gulat ng pulisya nang matuklasan nila ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang pamilya. Si Samuel Haskell IV ay isinilang noong 3 ng Abril taong 1988 sa Tarzana, hilamang bahagi ng Los Angeles. Ang kanyang ama, si Samuel Haskell III ay isang kilalang personalidad sa Hollywood. Bilang ika-4 na henerasyon ng pamilya, hindi lamang niya namana ang kanyang apelyido kundi pati na rin ang dugong may kaugnayan sa sining mula sa kanyang ama. Matapos ang kolehiyo, pinasok niya ang larangan ng fotografiya at kinuna ng ilang palatastas at fashion clips para sa mga tanyag na personalidad. Gayunpaman, sa simula, marami ang ayaw makipagtulungan dahil sa mababang kalidad ng kanyang trabaho. Ngunit dahil sa impluwensya ng kanyang ama, napilitan ng iba na makisa sa kanya bilang pakikisama sa lipunan.
Ipinagmamalaki naman ni Haskell IV ang mga koneksyong ito at isinama sa kanyang resume, bagay na nagbigay daan para makapasok siya sa industriya ng aliwan. Nag-aral siya sa California State University Northbridge kung saan nakilala niya si Li Mei, isang Chinese international student na 2 taon na mas matanda sa kanya at siyang magiging biktima sa kasong ito. Si Li Mei ay isang tradisyonal na dalaga mula sa Shandong na lumaki sa lungsod ng Yantai. Nang siya'y 10 buwan pa lamang, naghiwalay ang kanyang ina na si Wang Yanxiang at napilitang magtaguyod mag-isa bilang single mother. Makalipas ang ilang taon, muling nag-asawa si Wang kay Li Gaoshan, isang katrabaho na mas matanda sa kanya ng 8 taon. Gayunpaman, itinuring ni Li Gaoshan si Li Mei na para niyang sariling anak. Noong 2007, nang ipahayag ni Li Mei ang kagustuhan na mag-aral sa Amerika sa kabila ng kahirapan ng kanilang pamilya, buong puso siyang sinuportahan ni Wang at Li Gaoshan. Ibinenta pa ni Li Gaoshan ang kanilang bahay upang matustusan ang matrikula. Dahil sa sakripisyo ng kanyang mga magulang, nakalikom si Li Mei ng sapat na halaga para sa unang taon ng kanyang pag-aaral at natanggap siya sa programang accounting sa California State University, Northbridge. Ayon sa kanyang tiyo na si Wang Yangqin, si Li Mei ay isang maunawain at masipag na dalaga at sa maraming paraan ay kapareho ng kanyang ina. Alam niyang malinaw ang sakripisyo ng pamilya at batid niyang ang kanyang ama-amahan ay hindi nagatubiling ibenta ang tanging bahay nila upang matupad ang kanyang pangarap. Kaya't nang makarating siya sa Amerika, namuhay siya ng matipid at nagsikap sa iba't ibang part-time na trabaho upang masuportahan ang kanyang mga gastusin. Si Wang Yangqin, ang kanyang tiyuhin ay nauna nang lumipat sa Amerika 2 taon bago dumating si Li Mei. Dahil sa kahinaan sa wikang English, nagtrabaho siya bilang chef sa isang Chinese restaurant sa Monterey Park. Bagamat katamtaman lang ang kanyang kita, naglaan pa rin siya ng bahagi nito upang makatulong sa matrikula ng kanyang pamangkin, bagay na lubos na ipinagpapasalamat ni Li Mei. Dahil dito, nang umibig si Li Mei at naghahanda ng magpakasal, agad nang ipinakilala si Samuel Haskell sa kanyang tiyo, umaasang makuha ang pagtanggap at basbas ng pamilya. Subalit dahil sad lang ng wika at kultura, halos hindi nagkaroon ng maayos na pag-uusap si Haskell at si Wang Yangqin. Ang naging impresyon ng tiyo kay Haskell ay isang taong tahimik, walang halos imik at para bang wala sa paligid kahit sabay-sabay silang kumakain. Pagkaraan ng kanilang kasal, ipinanganak ni Li Mei ang kanilang panganay na si Samuel Haskell V noong 2010 na sinundan pa ni na James at William. Bagamat abala sa pagpapalaki ng mga anak, hindi iniwan ni Li Mei ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling karera. Ayaw niyang manatili lamang bilang housewife, lalo na't hindi rin praktikal na umasa lamang sa kanyang asawa na isang ordinaryong photographer at direktor para magtaguyod ng pamilya. Ginamit ni Li Mei ang lahat ng kanyang kakayahan. Bukod sa pagtulong sa mga kliyente sa paghahanda ng buwis gamit ang kanyang kaalaman sa accounting, itinatag din niya ang Haskell Consulting Group. Isang kumpanyang nagbibigay ng payo at tulong sa mga estudyanteng Chino na nais makapasok sa mga prestihiyosong universidad gaya ng Harvard at Yale. Gayunpaman, dahil sa sobrang dami ng trabaho, madalas na hindi na niya maalagaan ng husto ang kanyang maliliit na anak. Nais niya sanang kumuha ng yaya ngunit dahil sa mataas na gastos at iba pang dahilan, hindi na ito natuloy. Sa halip, simula noong 2010 nang ipanganak niya ang kanilang panganay, inimbitahan niya ang kanyang mga magulang mula sa China upang tumulong sa pag-aalaga ng mga apo. Ayon kay Wang Yangqin, ang tiyo ni Li Mei, noong panahong iyon ay hindi ba nila batid kung ano ang pinagmulan ni Samuel. Nang nagkaroon sila ng mga anak, agad na nagtungo sa Amerika ang kanyang kapatid upang tumulong. Isinalaysay din niyang maging ang pamilya ni Samuel ay nag-organisa pa ng isang bakasyon para sa lahat sa isang ranch sa Texas at doon lamang nila nalaman na ang ama ni Samuel ay isa palang kilalang ahente sa Hollywood. Kahit inalok ng pamilya Haskell na sagutin ang gastos para sa mga profesional na yaya, hindi ito tinanggap ng pamilya ni Li Mei. Labis nang maging malapit sina Wang Yanxiang at Li Gaoshan sa kanilang mga apo, kaya't hindi nila kayang iwan ang mga ito. Kaya't matapos ang pag-uusap, sila na mismo ang nagdesisyon na magpatuloy sa pag-aalaga. Mula 2010 hanggang sa mangyari ang trahedya noong 2023,
Buong 13 taon nilang inilagay ang kanilang oras at lakas sa pagpapalaki sa kanilang mga apo. Kahit pa nagkaroon ng stroke si Wang Yanxiang makalipas ang ilang taon na nagdulot ng kahirapan sa paglalakad at pagkilos, hindi niya ito naging hadlang. Araw-araw pa rin siyang nagluluto para sa pamilya, naglilinis ng bahay, at katuwang ng kanyang asawa sa pagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng mga bata. Sa kabila ng asawang halos walang nayambag, nakamit pa rin ni Lime ang tagumpay sa kanyang karera dahil sa buong pusong suporta ng kanyang mga magulang. Noong ika-4 ng Disyembre taong 2020, gumastos si Lime ng $1.7 million upang bilhin ang isang marangyang mansyon na may 6 na silid tulugan at 6 na banyo sa 4115 Tarzana, Los Angeles. At dahil walang anumang naambag si Haskell sa pagbili, nakapangalan lamang ang titulo ng bahay kay Lime. Makalipas ang ilang panahon, nang suriin ni Wang Yanqing ang kanyang WeChat, nakatuklas siya ng isang nakakakilabot na bagay. Nang silipin niya ang WeChat account ng kanyang kapatid na si Wang Yanxiang, halos wala nang natira. Nabura ang mahigit 1 dekadang mga post, nawala ang mga larawan sa profile at pati personal na impormasyon ay pinalitan. Bagamat hindi ba natatagpuan ng pulisya ang mga bangkay ni Wang Yanxiang at Li Gaoshan, may hindi magandang kotob si Wang Yanqing tungkol sa sinapit ng kanyang kapatid at bayaw. Samantala, sa masusing pagsisiyasat ng LAPD, unti-unting nabuo ang larawan ng lahat ng kilos ni Haskell bago at matapos ang krimen. Ayon sa mga kapitbahay at kaibigan, huling nakita ang pamilya ni Lime noong umaga ng ika-6 ng Nobyembre. Isang kapitbahay ang nakasalubong si Lime habang binubuksan nito ang pinto ng kanyang kotse na wari mag-aatid ng mga anak sa paaralan. Simple lamang ang kanilang batian, ngunit napansin ng kapitbahay na tila nagmamadali at hindi masaya ang anyo ni Lime. Hinabukasan, ika-7 ng Nobyembre, eksaktong 3:53 ng hapon, nakuna ng surveillance camera si Haskell na nakaputing polo habang lumalabas ng bahay at kumakaway sa isang asul na truck na nakaparada sa kabila ng kalsada. Sa kaliwang frame, makikita ang kanyang puting Tesla. Ang parehong sasakyan nakalaon ay makikitang ginagamit sa pagtatapon ng basura. At sa likod ng Tesla, may isa pang puting truck na bahagyang natatabunan ng mga dahon. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula ang kakaibang eksena. 4 na manggagawa mula sa 2 truck ang sabay-sabay na kumilos. Eksaktong 3:57 ng hapon. 2 sa kanila ang nagbuhat ng isang napakalaking itim na bag mula sa harapan ng bahay at inilapag ito sa driveway ni Haskell. 3:58 ng hapon. Ang natitirang 2 ay nagdala rin ng isa pang malapad at mabigat na bag at hirap na nilang isinakay ito sa puting truck. Sa kabuuan, 3 malalaking bag ang nailipat ng 4 na manggagawa papasok sa truck. Pagsapit ng 4:01, umalis ang 2 manggagawa sakay ang puting truck. Sinundan ito ng 2 pang kasamahan na sumakay naman sa asul na truck. Naiwan si Haskell na tila kalmado lamang. At matapos ang 7 minuto, eksaktong 4:08 ng hapon, saka lamang na pinaandar ang kanyang Tesla upang umalis. Sa simula, plano ng mga pulis na hanapin ang 4 na manggagawang iyon. Ngunit sa kalaunan, natuklasan nilang ang nagulat ng insidente noong hapon ding iyon ay ang mismong mga trabahador. Sa isang parayang makalipas ang ilang araw, ikinuwento ng mga landscaping workers na humiling ng pagiging anonimo at nagsalita sa wikang Espanyol ang kanilang nakakatakot na karanasan. Ayon sa kanila, tumawag si Haskell at nagalok ng $500 kapalit ang pagtapo ng ilang bag ng di umano'y mga bloke ng pader. Agad silang nagtungo sa bahay at mula sa garahe, sabay-sabay nilang binuhat ang 3 malalaking itim na bag. Ngunit sa pagbuhat, agad nilang napansin na may kakaiba. Ang laman ay hindi matigas at mabigat gaya ng mga ladrilyo, kundi malambot at tila may kakaibang anyo at tinatayang may bigat na humigit kumulang 50 libra bawat isa. At kahit may alinlangan, natapos pa rin nila ang trabaho at isinakay ang 3 bag sa puting truck. Pagkatapos, agad nagbayad si Haskell ng $500 cash bago sila umalis. Habang nagmamaneho, lalo lamang silang nabahala. Parang sa simpleng pagtatapo ng basura, bakit ganoon kalaki ang bayad?
At bakit parang hindi ladrilyo ang laman ng mga bag? Nang hindi na nila matiis, huminto ang dalawang sakay ng puting truck matapos ang ilang bloke at binuksan ang isa sa mga bag. Ang nakita nila ay labis nilang ikinataranta, kaya't agad nilang tinawagan si Haskell at sinabing hindi nila kayang ipagpatuloy ang trabaho. Kaya't eksaktong 4:50 ng hapon, nakunan ng surveillance camera na bumalik ang puting truck sa bahay ni Haskell. Ibinaba ng mga manggagawa ang 3 bag sa mismong driveway. Agad na lumabas si Haskell at nagpaliwanag na mga dekorasyon pang Pasko lamang ang laman, sabay ibinalik ang $500. Pagsapit ng 4:17 ng hapon, tuluyan nang umalis ang truck. Ngunit sa puntong iyon, malinaw na nagsimula na ring kabahan si Haskell. Alam niyang nakita ng mga trabahador ang nilalaman ng bag kaya't wala na siyang ibang magawa kundi hanapan agad ng paraan upang itapon ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto, 4:22 ng hapon, isinilid niyang mga bag sa trunk ng kanyang Tesla at nagtungo sa parking lot ng Encino Shopping Center kung saan itinapon niya ang isa sa 3 bag. Mahalagang tandaan na isa lamang at hindi ang lahat. Hindi niya inasahan na ang buong galaw na ito ay malinaw na naitala ng security cameras. Habang siya ay abala, ang dalawang manggagawa naman ay nagmamadaling nagtungo sa himpilan ng pulisya upang magsumbong. Unang tinuon ng grupo ang Highway Patrol Office, mga 14 na minuto ang layo. Ngunit dahil hindi sila marunong ng English at hindi rin marunong ng Espanyol ang mga duty officer, nagkaroon ng malaking kalituhan. Pinayuhan silang dumiretso na lamang sa LAPD. Pagdating sa Tarzana Division, muling nangyari ang parehong sitwasyon. Hindi sila nagkaintindihan. Sa huli, pinayuhan silang tumawag na lamang ng 911. Dahil sa sobrang pagkainis, nagpasya silang huminto mismo sa parking lot sa tapat ng estasyon at doon tumawag. Ngunit mas lalo pa silang nabigla nang malaman nila na kahit ang operator ng 911 ay hindi rin marunong ng Espanyol. Kaya't ang tawag ay nailipat muna sa Sacramento Police Department bago muling ibinalik sa LAPD. Sa kabutihang palad, ang sumunod na 911 operator ay marunong ng Espanyol at agad na naunawaan ang kanilang salaysay. Ngunit nang makarating ang mga pulis sa bahay ni Haskell, huli na ang lahat. Wala nang makikitang mga bag sa paligid. Nang kumatok sila at walang sumagot, nakipag-usap na lamang sila sa mga kapitbahay. Isang residente ang nagsabing simula pa kagabi ay nakaamoy na sila ng kakaibang singaw sa paligid. Ngunit dahil wala silang nakikitang basurang nakalabas, hindi nila ito binigyan ng pansin. Kung susumahin ang oras mula nang magulat ang mga manggagawa hanggang dumating ang mga pulis, ilang oras na ang lumipas. Sapat na ito para kay Haskell upang linisin at itapon ang mga ebidensya. Kaya noong gabing iyon, umalis ang mga investigador na walang nakuhang konkretong resulta. Kinabukasan, alas 6 ng umaga, isang lalaki ang nangongolekta ng bote sa lugar ng Encino Shopping Center ang nakatagpo ng isang itim na maleta sa loob ng dumpster. Nang kanyang buksan, labis siyang nagulat at hindi makapagsalita. Ang laman ay katawan ng isang babae na wala ng ulo at mga braso at binti. Dahil sa matinding pagkagulat, agad siyang tumawag ng pulis. Mabilis na rumesponde ang mga otoridad at agad na isinara ang lugar para sa investigasyon. Bagamat nakakailangan pa ng karagdagang oras ang pagsusuri ng DNA, naniniwala ang mga investigador na malaki ang posibilidad na ang biktima ay si Lee May, 37 taong gulang. Kapansin-pansing iisa lamang ang na-recover na bag na naglalaman ng mga bahagi ng katawan sa naturang lugar. Dahil dito, hindi pa matiyak ng mga pulis kung pareho rin ang sinapit ng mga magulang ni Lee May na sina Wang Yanxiang at Li Gaoshan na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Batay naman sa salaysay ng mga manggagawang landscaper tungkol sa 3 bag na anilang nabuhat, pinaghihinalaan ng mga investigador na ang 2 pang bag ay malamang na may kaugnayan sa pagkawala ng mag-asawang Yanxiang at Gaoshan. Nang i-anunsyo ang balita, labis na nabigla ang publiko sa kalupitan ng kaso at agad na umani ng matinding batikos ang LAPD. Marami ang naniniwala na kung mas naging profesional ang pagtanggap ng mga staff sa front desk at mga operator ng 911, at kung mas mabilis nilang pinroseso ang unang ulat ng krimen, maaaring hindi sana nawala ang mahalagang ebidensya. Noong gabing iyon, ilang beses nang nag-ulat ang mga manggagawa.
Kung naging mas maingat at mas responsable lamang ang mga pulis na naka-duty, maaaring iba ang kinalabasan. Malamang ay mas mabilis nilang natuntun si Haskell, natuklasan ang dalawa pang bag at napansin na nawawala rin sina Wang Yanxiang at Li Gaoshan. Sa kaso ni Haskell, kung hindi dahil sa paulit-ulit na ulat na mamanggagawa at sa pagkakataong may isang kolektor ng bote ang nakakita ng maleta, maaaring hindi agad umusad ang investigasyon sa loob ng ilang araw. Sa isang pahayag, inanunsyo ng LAPD na hinahanap nila ang dalawang kahina-hinalang sasakyan. Isang puting Volkswagen Touareg SUV na may plakang 9C890 at isang puting 2014 Nissan Pathfinder na may plakang 7FRM190. Ang isa rito ay regular na ginagamit ni Yanxiang at Gaoshan, samantalang ang isa naman ay isang sasakyang nirentahan ni Haskell ilang araw bago maganap ang krimen. Mula sa makakuha ng CCTV, nakita ng mga investigador na noong 7 ng Nobyembre, inilabas ni Haskell ang isang itim na bag mula sa trunk ng kanyang puting Tesla at inilipat ito sa isa pang SUV. Kinabukasan, 8 ng Nobyembre sa tanghali, bigla siyang inaresto ng pulisya sa Tarzana Shopping Center. Kapansin-pansing hindi Tesla ang kanyang minamaneho gaya ng nakita sa surveillance, kundi isang SUV na nirentahan niya. Sa mabilisang paghahalughog, nakumpiska sa kanya ang isang folding knife at pitaka. Sa loob ng pitaka, natagpuan ang isang resibo mula sa Home Depot na may petsang 20 ng Oktubre taong 2023, ilang linggo bago ang insidente. Sa listahan ng kanyang binili, nakatala ang plywood subflooring, moisture barrier, protective gear at mga electric saw blades. Mga gamit na lalong nagpatibay sa hinala ng pulisya na matagal nang pinagplanuhan ni Haskell ang lahat. Habang lumalabas ang mas maraming ebidensya, mas naging malinaw na hindi bugso ng emosyon ang naging dahilan, kundi isang planadong aksyon na matagal niya nang inihanda. Sa loob ng nirentahang SUV, natagpuan ng mga pulis ang isang buong crime toolkit, kasama ang isang handgun, isang military knife na may bakas ng dugo, isang headlamp, isang rifle scope, at mga pasaporte ni Li Mei at ng kanilang 3 anak. Sa pagsusuri ng DNA, napatunayan na ang mga bakas ng dugo sa military knife ay tumugma sa 3 biktima, habang ang nasa handgun ay tumugma kina Li Mei at sa kanyang ama na si Gaoshan. At ito ang nagsilbing matibay na ebidensya na siya mismo ang responsable sa malupit na pagpatay sa buong pamilya. Mula sa mga bakas ng sasakyan at kuha ng surveillance camera, natunto ng pulisya ang puting Tesla ni Haskell na nakaparada mismo sa harap ng isang Airbnb rental house. At ayon sa booking records, isang buwan bago ang insidente ay nireserba na ni Haskell ang bahay na may petsa ng pananatili mula 6 ng Nobyembre hanggang 18. Kapansin-pansin ng 6 ng Nobyembre din ang huling araw na nagitang buhay ang 3 miyembro ng pamilya ni Li Mei. Muli nitong pinatunayan na maingat at planado ang bawat galaw ni Haskell. At ang petsang iyon ang nagsilbing pagsisimula ng kanyang serye ng krimen. Matapos isagawa ang krimen, ayon sa plano, lumipat si Haskell kasama ang 3 anak sa Airbnb upang pansamantalang manirahan. At sa investigasyon, natuklasan ng mga pulis na ang Tesla ay hindi nakarehistro sa pangalan ni Haskell kundi kay Li Mei mismo. Ibig sabihin, kahit ang sasakyan ay nakadepende rin sa kanyang asawa, gaya ng bahay at iba pang gastusin na lahat ay pinasan ni Li Mei. Sa loob ng Tesla, natagpuan ng mga forensic expert ang dugong nagmatch sa DNA ni Gaoshan, ang ama ni Li Mei. Habang masinsinang sinusuri ng mga investigador ang parehong sasakyan, isa pang police team na nagsiyasat sa tirahan ng pamilya ni Li Mei ay nakatuklas ng mga ebidensyang nagsilbing malaking tagumpay sa investigasyon. Ayon kay Senior Detective Gutierrez, pagkapasok pa lang ng mga pulis sa loob ng bahay ay agad nilang napansin ang mga bakas ng krimen tulad ng mga mansya ng dugo. Sa mas pinahabang paghahalughog, nakatuklas sila ng mga nakakagulat na ebidensya. Mula sa garahe at likod bahay, nakolekta ang kabuuang 8 itim na trash bag na naglalaman ng mga kumot, kurtina at walyang puno ng dugo, isang cleaver, isang malaking electric saw na may maraming gamit na talim, isang plywood board na may mansya ng dugo, maraming disposable gloves, at ang nakikilalang tungkod ni Yanxiang, ang ina ni Li Mei. At sa garahe rin,
Natagpuan ang isa pang Home Depot receipt na may petsang October 6, 2023. Samantala, ang resibong nakuha sa wallet ni Haskell ay may petsang October 20 na nagpapatunay na 2 beses siyang bumili ng kagamitan para paghandaan ng krimen. Nakasad sa resibong October 6 ang mga item tulad ng disposable gloves, wire cutters, fiberglass drill bits, dust mask at protective work clothing. Lahat ng ito ay tuwirang kapaki-pakinabang para sa pagsasagawa ng krimen at pagtatago ng ebidensya. Isinailalim ng mga forensic specialist sa DNA testing ang lahat ng mansya ng dugo na natagpuan sa loob ng bahay, gayon din sa electric saw, cleaver, plywood at iba pang kagamitan. At lahat ng resulta ay nagmatch sa DNA ng 3 biktima. Dahil dito, kahit hindi pa natatagpuan ang mga katawan ni Yanxiang at Gao Shan, nakumpirma pa rin ng mga otoridad na sila ay pinaslang. Noong 13 ng Nobyembre taong 2023, formal na sinampahan si Haskell ng 3 kaso ng first-degree murder. Dahil sa hindi matatag na kondisyon sa kanyang pag-iisip, kinakailangan siyang suotan ng anti-suicide device sa kanyang bewang. Gayunpaman, nang humarap siya sa korte, pinili niyang magpakita ng hubad. Pagkatapos ng kanyang pag-aresto, maring itinanggi ni Haskell ang mga paratang at tuluyang tumangging ibunyag kung saan niya itinago ang bangkay ng 2 pang biktima. Pagkalipas ng 2 buwan, noong Enero ng 2024, inilabas ang pinal na forensic autopsy report na naglalantad ng nakakakilabot na detalye. Lumabas sa resulta na sa ibabang bahagi ng leeg ni Limei ay mayroong bakas ng matalim na pinsala. Ang itaas na bahagi ng 2 binti ay nananatiling nakakabit sa kanyang katawan, ngunit ang mga ibabang bahagi ay tuluyan nang nawala. Kapansin-pansin na ang mga buto sa pinutol na bahagi ay sobrang makinis ang pagkakatabas. Ito ay nagpapatunay na malamang ay gumamit ang salarin ng matalim at dikuryenteng kagamitan upang paghiwa-hiwalayin ang katawan. Sa isinagawang toxicology test, natukoy na walang anumang sangkap ng lason o gamot sa katawan ni Limei kaya tuluyang naalis ang posibilidad ng pagkaalason. Dahil nawawala ang ulo at ilang mahalagang bahagi ng katawan, hindi nakita ang anumang direktang sugat na maaaring magpaliwanag ng agarang pagkamatay. Gayunpaman, ipinahayag ng medical examiner na ang sanhi ng kamatayan ay maaaring pumasok sa 3 posibleng kategorya: pagkakasakal, pagbaril sa ulo o malakas na tama sa ulo. Ang mga detaling ito ay hindi lamang nagpatunay sa matinding kalupitan sa pagsasagawa ng krimen, kundi nagpakita rin ng sobrang lamig ng damdamin at maingat na kalkulasyon ni Haskell sa pagtatago ng katawan. May isa pang nakakapangilabot na konklusyon ang inilabas sa ulat ng medical examiner batay sa mga ebidensya. Walang malinaw na palatandaan na ang pagkakaputol sa katawan ni Limei ay nangyari lamang pagkatapos niyang mamatay. Sa madaling salita, posible na habang siya ay buhay pa, ginamit na ng salarin ang electric saw upang isagawa ang karumalduman na gawain. Bagamat nanatiling tahimik si Haskell at tumangging magbigay ng anumang detalye tungkol sa kaso, maraming dating kaklase at kaibigan ang lumutang at nagbigay ng impormasyon na unti-unting nagbuo ng malinaw na larawan sa kanyang pagkatao. Ayon sa isang kaklase noong high school, kilala na raw si Haskell mula pa noong 7 baitang dahil sa kasinungalingan at sa pagiging palagawa ng problema sa klase. Hindi rin agad nakialam ang paaralan dahil kabilang sa mga pangunahing donor ang kanyang mga magulang. Napilitan lamang silang magpatubad ng aksyon nang si Haskell ay nasangkot sa isang insidente ng sexual assault laban sa isa pang estudyante, dahilan upang tuluyan siyang mapatalsi. Ayon sa mga online na bahayag ng ilang kakilala, lumabas na mula edad 18, nagsimula nang gumamit si Haskell ng illegal na droga, madalas na nagpapakita ng kawalang estabilidad sa ugali at palaging nagsisinungaling. At minsan pa'y bigla na lamang nagagalit sa mga kasamahan nang wala namang malinaw na dahilan. Isang propesor sa kolehiyo ang nagbahagi rin ng kanyang karanasan. Sinasabing naging estudyante niya si Haskell at madalas itong nagpapakita ng senyales ng labis na obsesyon, tulad ng palihim na pagsunod sa kanya. Dahil dito, tuwing makikita niya si Haskell, mas pinipili niyang umiwas at dumaan sa kabilang direksyon upang maiwasan ang pagkaasalubong. Higit pa rito, nakarecord din sa tala ng pulisya na si Haskell ay mayroong kriminal na kasaysayan. Noong 2008, sa edad na 20 taong gulang, si Haskell ay naaresto na sa 2 kasong may kinalaman sa pananakit gamit ang nakakamatay na armas. Pagkaraan niyang makalaya dahil sa piyansa,
Sinunod niya ang payo ng kanyang abogado na huwag nang umapila. Kaya't sa huli, noong 2010, siya ay nasintensyahan ng 3 taong probation. Isang buwan bago mangyari ang krimen, bukod sa paulit-ulit na pagbili sa Home Depot ng mga kagamitang malinaw na nauugnay sa krimen, sinabi rin ni Haskell sa kanyang 27 anyos na kalaguyo na darating ang araw na ang kanyang 3 anak na lalaki ay mapipilitang tumira kasama ang kanilang mga lolo't lola. At hindi pa natigil doon ang mga hakbang. No ika-21 ng Oktubre, isang araw matapos bilihin ang mga kagamitan, si Haskell ay nag-book ng one-way ticket papuntang Japan at nakatakdang umalis sa ika-28 ng Nobyembre. Hinabukasan, ika-22 ng Oktubre, bumili rin siya ng round-trip ticket para sa kanyang kalaguyo na may parehong petsa ng pag-alis at inaasahang pagbalik sa ika-12 ng Disyembre. Sa kanyang opisina, natuklasan ng pulisya ang $67,000 na cash, isang patunay na pinaghandaan ng mabuti ni Haskell ang pagtakas. Malinaw na ito ay hindi isang biglaang krimen, kundi isang maingat at malamig na planado na matagal nang pinag-isipan. Sa kabila ng napakalaking dami ng ebidensyang nakalap ng pulisya, lumitaw ang isang hindi inaasahang pangyayari makalipas ang 2 taon mula nang mangyari ang kaso. Noong madaling araw ng ika-12 ng Hulyo taong 2025, bandang 4:20 ng madaling araw, natuklasan ng mga gwardya sa Twin Towers Jail na si Haskell IV ay nagpakamatay sa loob ng kanyang selda. Kapansin-pansin na 2 araw matapos nito, nakatakdasan ang humarap si Haskell sa korte sa Los Angeles para sa kanyang paunang pagdinig. Ang kanyang biglaang pagkamatay ay nag-iwan ng maraming tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot. Hindi inanunsyo ng Los Angeles County Coroner's Office ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Ngunit ayon sa taga-usig na si Hutch, hindi na kinaharap ni Haskell ang hustisya. Sa halip, pinili niya ang daan ng pag-iwas, isang kaduwagan na nagtabon sa katotohanan at naglimita sa pagkakataon ng mga biktima na makamit ang katarungan. Sa kabila ng lahat ng investigasyon at ebidensya, nananatiling hindi pa rin natatagpuan ang mga nawawalang bahagi ng katawan ni Limay, gayon din ang mga labi ng kanyang mga magulang. Hanggang ngayon, walang nakakaalam